gusto mo, patayan ang ibibigay ko sa'yo. I have a job to finish. Napagtanto ni Miguel na sa kwarto ni Muñoz dinala yung babae at nagmamakaawa pa itong pakawalan na siya ng mga tao ni Muñoz dahil ayaw pa niyang mamatay, pero sinabihan siyang makakarating din siya sa taas dahil ang nakatakda ay nakatakda, kaya mas lalong umiyak ang hostage. Kitang-kita ni Miguel ang mga nangyayari na fino-focus niya yung sniper niya sa lalaki, na agad niyang tinimbre sa team na nakita na niya yung hostage, na agad namang sinabihan ni Max na may 7 kalaban at 1 bihag ang nakita niya. Pagkalabas ni Muñoz ay hinarap niya yung babae, sabay sinabihan niyang nakakapagod ang kasalanan ng sanlibutan, sabay tinanong niya kung mahirap bang intindihin ang kautusan at sabay sinaad niya na sinabi ng ama sa kanyang mga salita na tanging dugo lamang ang makakalinis sa kanilang mga kasalanan, na ang babaeng nasa harap niya ang iaalay niya sa ama, katulad ng pag-aalay niya sa kanyang nag-iisang anak, na ang puso ng babaeng nasa harap niya ay siyang maghuhugas ng mga paglalapastangan ng mga tao laban sa kanya at laban sa ngalan ng ama. Sabay lumapit yung isang tao niya na may dalang kutsilyo, na agad niyang dinasalan, kaya mas lalong umiyak ang babae dahil alam niyang katapusan na niya. Pagkatapos dasalan ni Muñoz yung kutsilyo ay agad kinuha ng tao niya, sabay tinutok sa puso ng babae. Nang makita ni Miguel yung kalagayan ng babae ay humingi siya ng permisyo kay Greg na babarilin na niya yung lalaki dahil baka may madamay pang iba kung hindi pa niya ito papatayin. Sinabihan ni Greg na kailangan niyang antaying maisalba ang lahat ng mga hostages bago ito mag-engage. Nang sasaksakin na ng lalaki yung hostage ay agad nagsorry si Miguel kay Greg, sabay binaril na niya yung lalaki, kaya nagkagulo sila Muñoz na agad prinotektahan ng mga tao niya, na agad namang tinimbre ni Max na papuntang 5th floor sila Muñoz, kaya agad inutusan ni Greg na pumasok na din ang dalaga sa hotel, kaya agad-agad niyang niligpit yung mga gamit niya at tinakpan niya ng mga dahon. Sinabihan din ni Greg si Miguel na samahan niya si Max na pasukin ang hotel, sabay inutusan niya si JB na siya na ang mag-secure sa mga hostages at si Andres ang inutusan niyang maghuhuli kay Muñoz. Sakto namang pinuntahan ni Tomas sila Andres, kaya sinabihan naman ni Andres na siya na ang bahala kila Clara at sa baby niya, habang gumalaw naman ang mga daliri ni Joel, kaya may posibilidad na buhay pa ito at hindi napuruhan ni Jerry. Habang kinausap naman ni Muñoz ang Diyos na siya ang nagsabi na kaaway niya ang kaaway din ng Diyos at siya ang magtatanggol sa kanya at magpupuksa sa mga nang-aapi sa kanya at ang laban niya ay laban ng Diyos. Dahil sa galit ni Muñoz ay agad niyang tinawagan si Senator Lacosta para sabihang masusunog ang kaluluwa niya sa impyerno dahil nababalot siya ng kasinungalingan dahil siya ang nagpapadala ng mga taong papatay sa kanya, na nasusulat na ang kalaban ng matuwid ay huhusgahan at mauunang uusigin si Senator Lacosta, na patayan ang gusto niya kaya patayan ang ibibigay niya. Kahit anong palusot naman ni Senator Lacosta na hindi siya ang nagpadala sa team ay hindi naniniwala si Muñoz, kaya gagalaw na ito at alam niyang hindi siya titigilan ng mga taong umatake sa hotel. Dahil sa pag-atake ng Team Incognito ay maghihiganti si Muñoz at damay pati ang mga hostages na inosente, lalo't hawak pa rin nila ang mga ito at iilan pa lang ang naisasalba ng team. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.